So ngayon, paano to ngayon? Oh, iba na yung sinasabi ni Marcoleta, 12% na. So ang gawin mo na lang, Marcoleta, para matuwa po yung kapatiran, gawin mo na lang libre yung yung kuryente ng kapatiran ng Iglesia ni Cristo. Kayo na lang. So ngayon, 'di ba? Ang nakakatawa kasi dito, mga kababayan, no. Tuwan-tuwa po ako pag si Marcoleta napipikon. Typical INC na attitude. Bawal i-criticize. Streetwise, ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So mga kababayan, nabudol po tayo ni Marcoleta. Tandang ukluban na yan, walang ya. Hindi, actually, kayo lang pala. Kasi ako, hindi ko naman po siya binoto. Sino ba naman kasing tanga ang maniniwala doon sa kanyang plataforma na libre na po ang kuryente? Para makuha niyo yung point, no? Hindi naman sa nangaasar, pero nangaasar po talaga ako. Kasi ang point natin dito, iniba na po ni Marcoleta yung kanyang sinasabi. Kumbaga, nung election, ang sabi niya, libre na ang kuryente doon sa pamilya na meron 2,000 pesos a month na electricity bill. Ngayon iba na. 12% VAT free na lang daw po. Tatanggalin daw po yung VAT doon po sa kuryente. Well, actually, maganda naman talaga yon. Pero ang point natin dito, iba yung pinangako mo dati. Huwag mong iibahin. Kasi alam niyo kung bakit niya binago. Kasi mga kababayan, para po sa mga bobong mga Pilipino na madali pong mauto ng mga politiko, ang dali po kasing ipaitindi. Di ba? Yung pangakong libre. O tandaan nyo mga kababayan na at mga kapatid, ang bumoto daw kay Marcoleta ay mga tanga at bobo. Kapareho lang ni Montulfo ito na tinawag ang mga taga Davao na tanga at bobo. Hindi daw matutututo. O tignan nyo mga kababayan, ibig sabihin pag ikaw ang nag-react, okay lang. Sabihan mo kaming mga tanga at bobo. Ikaw ba ay hindi tanga at bobo? Mukha kang ang adik. Mukha mo palang adik ka na. Tignan mo itsura mo. Mukha kang di ka naliligo. Ang liwaliwanag ng lugar mo, hindi ka makita sa sobrang itim mo. O ano? Di kumain ka ng alikabok. Good morning, good morning, good morning mga mahal kong mga taga-subaybay. At mga talagang mga solid na kawanders natin dyan. Ngayong umaga mga kababayan ay meron na naman tayong bubuljakin. Sa kabila ng wala nang ang itsura ito, mukha pang perang vlogger. Talagang bangag na bangag ito. Sapagkat yung kanyang content ay isang malisyosong konteksto. Dahil sinasabi niya dito, ang pangako ni Senador Marcoleta na libre kuryente ay para lang daw sa Iglesia ni Cristo. Grabe mga kababayan, ang pangalipusta ng vlogger na ito sa kapatiran. Dahil po kay Senador Marcoleta na sinasabi niya sa taong bayan na itong pangako na ito ay isang budol lang daw. Dahil hindi daw totoo. Ang pangakong ito ay para lang daw sa Iglesia ni Cristo. Grabe mga kababayan, ang vlogger na ito. Wala nang ang itsura. Mukhang pera pa, mga kababayan. Pasensya na po kayo sa aking lingwahe. Sapagkat kung ano ang kanyang sinasabi, ibabalik lang natin. Mga mahal kong mga kababayan, inyong intindihin, inyong pag-aralan ang vlogger na ito na talagang ginagawang gatasan si kapatid na Rodante Marcoleta na nung una pa na nangangampanya dahil isa itong Iglesia ni Cristo araw-araw na tinitira ng vlogger na ito. Ikaw na vlogger, uulitin ko, ang katotohanan, yung itsura mo, talagang mukha kang pera. Totoo yan. Kasi unang-una pa, wala kang ginawa kundi siraan si Congressman Marcoleta. Magkano bang bayad sa'yo? Hinayupak ka.
'Di ba mga kababayan? So yan ang ating pag-uusapan. Itong vlogger na ito ay nagngangalang na takero. Talagang itsura pa lang isa ng bobo. Grabe mga kababayan. Eh kung gaano kabobo ito, amoy basura pa ang itsura nito. Ayan, tanggapin mo itong banat ko. Ikaw na vlogger na bobo, mukha kang inidoro. Sige, sagutin mo ang aking vlog. Ngayon, talagang mabubugbog ka sa aking YouTube channel. Pakinggan natin mga kababayan ang kabastusan ng taong ito. At sinasabi niya, ang kapatiran daw ay bawal daw ikritisismo. Pagka binabatikos daw, very aggressive daw tayo. Alam mo, takero na mukhang kaldero, sa sobrang itim mo, hindi na kita mamukhaan. Kasi naman, wala ka sa katwiran eh. Alam mo, pwede mong i-criticize si Caro Dante Marcoleta. Pero ang aral at doktrina ng Iglesia ni Cristo, pwede mong batikusin pero kailangan meron kang katwiran. Pati pagboto at pagkakaisa, binabalasubas mo. Ano ba ang pinuputok ng butchi mo? Ikaw nakupal ka. Talagang matagal ka ng yung mga banat mo, wala ka na sa katwiran. Ngayon, sinisingil mo agad si Caro Dante Marcoleta na itong ilaw na ito, nagagawin niyang batas para malibre ang mga taong bayan na kumukonsumo ng 2,000 pababa ay malilibre na. Hindi pa nga umiinit yung kanyang upuan, bumabanat ka na agad. Tas sasabihin mong budol na. Samantalang yung amo mo, marami nang nakulimbat. Pagkalipas ng 3 taon, binuhay niya yung patay na bigas na nagkakahalaga ng 20 pesos. Tapos, sablay-sablay pa. Tignan mo ang comparison. Di ba yung amo mo, totoong budol? Tapos, ikukumpara mo kay Senador Marcoleta, hindi pa nga nakakaupo. Gagawin ngang batas yan, mag-antay ka. Hindi ka makapag-antay, nagmamadali ka, nagmamayabang ka, na ang kuryente mo ay 10,000 kada buwan at hindi mo kailangan itong discount na 2,000 na ito. Aba, ang yabang mo. Ako nga, 15 ang air condition ko dito sa bahay. Hindi naman ako nagmamadali. Tas sasabihin mo, para lang sa kapatiran ang batas na ito. Isa ka ring gago, Isa ka ring inutil na vlogger, Wala ka sa katwiran eh. Kaya mga kababayan, pakinggan na natin itong mukhang kalderong vlogger na ito. Pasensya na kayo mga kababayan dahil itong vlogger na ito matagal nang ginagago ang kapatiran. Tayo, nagre-react lang po tayo sa kanyang sinasabi. Ngayon mga kababayan, pakinggan po natin ang vlogger na ito. Paano alipustahin ang ating kapatiran at ng Caro Dante Marcoleta. Gaano ba kabastos ang vlogger na ito? Kasama ng kanyang mga 10 kasama na puro bangag na vlogger na walang ginawa sa araw-araw kundi siraan si Caro Dante. Na sinabi nila, merong kasama ito, magpapaputol ng daliri. Meron pa nga dyan, magpapaputol ng leeg. Pero i-delete ang channel. Nanalo na, congressman na, senador na. Mga kupal pala kayo eh. O tapos, pagka nagulpi kayo sa labas, ibibintang nyo sa Iglesia ni Cristo. Dahil sa katarantaduhan nyo, sa dami ng natatapakan nyo,
kung ano-anong binibintang nyo sa Iglesia ni Cristo. O, tignan nyo mga kababayan, kung gaano katarantado ang mga vlogger na patay gutom na ito. Pati GCash number nilalagay sa screen nila para perahan ang taong bayan na kanilang binubudol. Kayo ang budol ginagawa nyong hanap buhay at pangongorap yung ginagawa nyo niloloko nyo ang mga OFW O pakinggan natin mga kababayan, pasensya na kayo, nanggigigil ako sa kupal na ito. Sa sobrang itim niya. Yung mukha niya tinapya sa kaldero. Masakit ba? Ginagago mo ang kapatiran Masakit ba? Binabalik lang namin ang ginagawa mo sa amin. Ulitin natin. Streetwise, ako po si Takeru Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So mga kababayan, nabudol po tayo ni Marcoleta. Tandang ukluban na yan, walang ya. Hindi, actually, kayo lang pala kasi ako, hindi ko naman po siya binoto. Sino ba naman kasing tanga ang maniniwala doon sa kanyang plataforma na libre na po ang kuryente? Hindi, para makuha niyo yung point, no? Hindi naman sa nangaasar, pero nangaasar po talaga ako. Kasi ang point natin dito, iniba na po ni Marcoleta yung kanyang sinasabi. Kumbaga, nung eleksyon, ang sabi niya, libre na ang kuryente doon sa pamilya na meron 2,000 pesos a month na electricity bill. Ngayon, iba na. 12% VAT free na lang daw po. Tatanggalin daw po yung VAT doon po sa kuryente. Well, actually, maganda naman talaga yun. Pero ang point natin dito, iba yung pinangako mo dati. Huwag mong iibahin. Kasi alam niyo kung bakit niya binago. Kasi mga kababayan, para po sa mga bobong mga Pilipino na madali pong mauto ng mga politiko, ang dali po kasing ipaitindi. Di ba? Yung pangakong libre. Tandaan nyo mga kababayan at mga kapatid, ang bumoto daw kay Marcoleta ay mga tanga at bobo. Kapareho lang ni Montulfo ito na tinawag ang mga taga Davao na tanga at bobo. Hindi daw matutututo. Tignan nyo mga kababayan, ibig sabihin pag ikaw ang nag-react, okay lang. Sabihan mo kaming mga tanga at bobo. Ikaw ba ay hindi tanga at bobo? Mukha kang ang adik. Mukha mo palang adik ka na. Tignan mo itsura mo. Mukha kang di ka naliligo. Ang liwaliwanag ng lugar mo, hindi ka makita sa sobrang itim mo. Di kumain ka ng alikabok. Ituloy pa natin mga kababayan. Ginaganahan akong buljakin itong vlogger na ito. Alam niyo naman, di ba, pag Pilipino, di ba, especially nga yung mga medyo salat sa pag-unawa, pag libre, nagpapalakpakan po yan. Pero pag medyo binanatan mo ng technicalities na wala nang VAT ang kuryente, napakasimple na nga lang mga kababayan, hindi pa naintindihan. Hindi kasi, natawa ko dito, at isa pa mga kababayan, yung 12% VAT free po na yan, hindi naman po kay Marcoleta nang galing yan. Ginaya niya lang po kay Chis Escudero yan. Last year pa po yun. Ito para makuha niyo yung point natin, no? So ito yung pangako ni Marcoleta noong nakaraan. So sabi niya dito, resibo. Mamaya papaliga yung video, bago makalimutan, Rodante Marcoleta gagawin libre ang kuryente ng mga kumukonsumo ng 2K pababa bawat buwan. Okay. So alam niyo mas maganda dito, no? Ano na lang kasi siguro kasi ako hindi naman ako kasama sa 2K pababa ang bill. Yung bill ko nung nakaraan, itong buwan, 10K, 10,000 nga yung bill ko Puta, ilan yung aircon ko? 2. Tapos may cooler ako dito. Yung ginagamit ko ngayon. Walang yan. So ngayon, di ba, ang nakakatawa kasi dito mga kababayan, no? Tuwan-tuwa po ako pag si Marcoleta napipikon. Typical INC na attitude. Bawal i-criticize. Tignan mo mga kapatid at mga kababayan kung paano niya bastusin ang kapatiran. Okay lang na si Caro Dante yung i-bash mo Okay lang Pero pag dinamay mo ang kapatiran, naku po, hindi kami papayag
na ikaw lang yung magre-react. Itsura mo pa lang eh. Talagang singitim na ng palayok na pinagprituhan ng barbecue eh. O, tignan mo mga kababayan. Typical na INC na attitude daw. Anong akala mo sa attitude mo? Ang yabang-yabang mo pa. 10,000 ang bill mo. Ako nga 30,000. Wag mo nga akong ganyan-ganyanin. Ikaw yung matalino. Porque binoto si Marcoleta, nanalo, mga bobo ng mga Pilipino. Ano akala mo sa amin? Eh, itsura mo nga. Itsurang bobo eh. O, ano? Yabang-yabang mo. Kala mo, ikaw lang pwedeng mag-react. Ikaw yung matalino. O, sa sobrang bobo mo, nanalo si Marcoleta. Eh, kaya nga natalo ang alyansa dahil sa inyo. Mga bobong vlogger at mga bangag. Kayo ang nagpatalo. Kayo din ang sumira sa pangalan ng Pangulo dahil sa ginagawa nyo. Tignan nyo mga kababayan, di ba sila din ang sumira? Sa kakasira nila kay Marcoleta na ngayon ay senador na. Kung ano-anong ginagawa nila, akala nila kaya nila. O ano ngayon? Napahiya kayo ng napakarami. O ngayon, iyak kayo. Eh baka pag natupad ito, tuwang-tuwa ka eh. Di ba mga kababayan? Hindi niya kasi maintindihan itong konteksto ni Rodante Marcoleta eh. Nagagawing batas itong kuryente na ito. Hindi pa nakakaupo. Hindi pa umiinit ang kanyang upuan. Ngayon, babanatan mo ng ganyan. Eh yung amo mo, 3 taon na nakalipas. Hanggang ngayon, naghihingalo ang 20 pesos sa bigas. O ano? Kaya pa, kaya pa. At tignan mo mga kababayan, walang may content. Laging kinakabit yung reliyon ni Caro Dante para lang mag-viral siya. Ngayon, magba-viral ka ngayon. Mga kapatid, kayo na ang bahalang mag-react sa vlogger na ito. Matagal na itong kupal na ito. January 13 pa, nag-umpisa ang National Rally for Peace. Kung ano-anong sinasabi niya. Na itong rally na ito ay para daw kay Sara Duterte. Hindi niya maintindihan ang tunay na mensahe na ginawa ng pamamahala at ng kapatiran para matigil ang gulong ito. O tignan nyo, hindi kayo sumunod sa payo ng pamamahala. Huwag ituloy ang impeachment dahil pag itinuloy, magkakagulo ang bansa. Hindi nakinig, minalas ang gobyerno. O tignan mo ngayon, hanggang dumating na ipakidnap si PRRD. Lalong nagalit ang taong bayan. Nagkaroon ng mga rally sa iba't ibang panig ng bansa para iprotesta itong pagpapahuli kay PRRD na hinuli ng ICC na mismong kalahi ang nagbenta sa kanila. Wala namang kinalaman ang ICC dito eh. Ang ginawa, biglang isinakay sa eroplano. Nagtaka na lang yung mga ICC doon. Why Duterte is here? What's going on to the Philippines? Di ba mga kababayan? ICC nang nagsabi na wala silang kinalaman. O ngayon, sabi ng amo mo, gusto ng reconciliation. Ano yun? Ganon-ganon na lang? Makikipagbati sa mga Duterte? Eh di gumawa ka ng paraan. Pabalikin mo, kidnapin mo, pabalik si PRRD dito sa Pilipinas. Eh yan ang sabi ni Harry Roque. Kung gusto mong makipagbati sa bayang Pilipinas, eh kunin mo si PRRD dito sa dahig. Ibalik mo sa Pilipinas, after that wala na. O di ba? Ituloy pa natin. Yan din po natatawa, no? With due respect sa mga INC, no? Pero
dapat marunong din po kayo tumanggap ng criticism. Kasi ako naman, wala naman akong pakialam sa religion ninyo, pero pag nangialam na po kasi kayo sa politika, ibang usapan na po yun. Napapansin po natin, no, na pag tayo, dapat po kasi marunong po tayo tumanggap ng criticism. O, so ngayon, paano to ngayon? O, iba na yung sinasabi ni Marcoleta, 12% na. Kung gusto kang gawin mo na lang Marcoleta para matuwa po yung kapatiran, gawin mo na lang libre yung yung kuryente ng kapatiran ng Iglesia ni Cristo. Kayo na lang. Hindi kasi para makuha natin yung point ito. Yung sinasabi ko saan na ba yan? Ito. Yan, ito. So, sabi dito, no, Marcoleta, what if we remove 12% VAT on electricity instead of ayuda? Instead of temporary relief through ayuda, let's give lasting relief by slashing, increasing unnecessary VAT. Hindi, actually mga kababayan, okay talaga to. Walang problema dito. Okay po yan. Tanggalin po yung VAT. Pero syempre, meron pong side effect yan. Diba? Syempre, kumikita ang gobyerno dyan sa VAT. So, kailangan maghanap ng gobyerno ng panibagong kakakitaang pera. Kasi pag hindi po talaga ito nakahanap ng gobyerno, tataas na naman po yung budget deficit natin. Na nirereklamo din po ni Marcoleta. Ay na naman, no, pag ganyan mga technicalities, hindi po natindihan ng mga DDS yan. Alam mo, kupal na vlogger, takero, isa kang kupal. Di ka rin makaintindi. Sabi nga niya dito sa VAT na ito, kung tatanggalin yan, okay. Okay, meron ng dating batas, pero nakabinbin. Ibig sabihin doon, pwede niyang gawin yon. Pwede niyang sabihin yung mga kasama, o ba't niya bininbin itong sinasabi mong batas na ito na ginawa ni Chis Escudero? Bakit hindi pagbigyan ng mga kasama? Pwede niyang gawin yon. Sino ba naman hindi papayag dito? Ikaw nakupal ka. 'Di ba? Isa nga kang kupal Boy, kupal ka ba, boy? Boy, takero! Isa ka bang kupal? Sabihin mo lang kung kupal ka. Kasi talagang kupal ka naman. O, diba? Di ba nga nakakaupo ito Tinitira mo agad. Kasama mo yung Kent Garcia na yan. Di ba kung ano-anong sinasabi niya na ang laki daw problema ni Marcoleta. Hinahabol na daw ng taong bayan. O, yung mga kupal. Kakaupo pa lang ni Marcoleta, magantay kayo. Di ba? Tas sasabihin mo, gawin mo na lang yan para sa kapatiran ng Iglesia ni Cristo. Ano akala mo sa amin? Kagaya mo, napatay gutom. Hoy! Maghirap na ang buong mundo. Pero kami, hindi kami maghihirap. O ano sa balagay mo? Diba, ganyang kakakupal? Itsura mo pa lang. Para ng pinalo ng sandamukal na kupal? O, sige. Tanggapin mo itong kakupalan mo. Akala mo, kayo lang pwedeng mag-react. Diba? Tirahin mo si Caro Dante Marcoleta. Pero wag lang itong doktrina na pinapaniwalaan namin. Dinedepensahan lang namin ang aming katwiran. Ikaw wala ka sa katwiran Kakaupo pa lang, binabanatan mo agad. Sabi ko nga, yung amo mo, 3 taon na second half game na. Kumbaga sa basketball, half time na. Saka pa lang magsisimula sa kanyang mga pangako. O sinong budol? Di ba ikaw at yung amo mo? O ano? Ituloy pa natin gaano kakupal ang taong ito. Mga kababayan, mga kapatid, at mga kababayan, kayo ang humusga sa taong ito. Sabihin nyo kung tunay na kupal ito. Kasi matagal ng kupal talaga ito, mga kababayan. Ang dami niyang paninira sa kapatiran. Mga kapatid, ang daming ginagawa nito. Diba, mga kapatid? Ito, reaction lang po ito. Walang personalan. Takero, hiniling mo ito. Gusto mong sumikat. Ngayon, sisikat ka ngayon. Di ba? Gusto mong sumikat lalo. Di ba feeling mo sikat ka na?
Papasikatin pa kita. Gaya ng pangarap mo. 'Di ba gusto mong maging Piolo Pascual? Na pag nakikita ka, tinitilaan ka. Yan ang gusto ng mga basher. Yung mga mukhang pera. Gusto nilang mag-vlog. Gusto nilang mag-content. Tinitira nila ang Caro Dante, pati itong reliyon niya. Ngayon, pasisikatin ka namin. Gaya, di ba yan ang gusto mo? Sisikat ka, sige, sumikat ka. And dami ng ganito, takero. Si Montulfo nga, nagpasikat din. Hinamon niya ang buong kapatid. Anong nangyari sa kanya? Naglibot sa buong mundo. Ituloy mo lang yan, takero, ha, kasi lahat ng mga binibitawan mo, hindi ka naman agad-agad iniipon lang yan. Maraming mga abogado nakakaalam ng batas sa mga kapatid. Inaantay ka lang na magkamali ka sa bibitawan mo. Kasi parang ipipanyo ito. Iniipon lang ng iniipon. Mag-ipon ka ng alkansya mo. Pero sa oras na magkamali ka ng sasabihin, the more you talk, sabi nga nila, less talk, less mistake. Inaantay lang yung mistake mo. Kasi pag nagkamali ka, talagang maghihimas rehas ka. Galingan mo pa ng komento. Payo lang sa'yo, ha. Galingan mo pa ng pagkukomento para lalo kang sumikat. Diba gusto mo tularan si Epifanio Labrador, Montulfo, at iba pang mga basher? Sige, ituloy mo pa yan. Payong kapatid lang. Ituloy mo pa. Marami ka naman na yatang pera. Kinakalaban mo ang kapatiran kumbaga, binabostos mo ang buong kapatiran ng mga kapatid. Dahil ba ang reliyon ni Caro Dante ay Iglesia ni Cristo? Ganon-ganon mo lang bastusin kami. Alam mo, takero, payong kapatid lang. Pwede mong i-criticize ang kapatiran, pero dapat nasa katwiran ka. Dapat alamin mo yun. Hindi yung basta makapagsabi ka na lang na akala mo, ikaw yung matalino. Ikaw yung henyo. Tignan nyo mga kababayan, tas sasabihin mo, budol si Caro Dante. Hindi pa nga nakakaupo ito. Ituloy pa natin mga kababayan. So, ito na pa yung sinasabi ni Marcoleta. Yung 12% VAT free sa kuryente. Tingnan nyo, wait. Ito, sige. Mong bigas. Kaya nga nagkautang-utang na tayo. Saan tayo pupunta pag gano'n ng programa? So, pagkatapos natin, banatan natin ang kuryente, Kuya Benny. Ayun. Yan ang sinasabi ko palagi. Yun ang dalawang magka-partner yan ko. Alam nyo, pa nag-uusap talaga itong Senate 25, para nakakita ako ng usapang lasing. Ang hotdog na sulit! Pag nag-uusap daw yung Net 25, kasama ng mga host at ni Caro Dante, para daw nakakarinig ng lasing. Kami nga, pagka naririnig yung vlog mo, para kaming nakikinig sa isang adik. Di ba? Kung ito mga lasing, ikaw adik, budol pa. Di ba? Ang sarap ng asar. Ito sinabi ko sa mga kasama ko. Ay na kuryente na to, Mga kaibigan, talagang matindi na yung dinaramdam ng ating nagdurugo na yung bansa natin. Opo. Tanggalin natin ang 12% VAT sa kuryente. Nako. Oh. Bagsak ang presyo.
Oh, 12% ang Papayag ba nababawas. yung Department of Finance yan? Naka-energy. Bakit kailangan ba? Actually, actually yung bill ko kasi ngayon, 10,000 pesos. So, pag tinanggal mo yung VAT, magiging 8,800 na lang. Tama, di ba? O parang ganun. So, malaki naman talaga, no? Di ba? Umayag. Siyempre, Kunwari, ikaw ang Department of Finance. Opo. Bakit hindi ka papayag? Sasabihin ko sa'yo, Mr. Secretary of Finance, Antiporda, Opo. originally, ano bang nakasulat sa EPIRA? Meron bang VAT? Wala, zero. O, ibalik natin doon. Yun ang original eh. Yung Yun, original batas eh. na provision, wala, zero VAT eh. Ganun ba? Pinilit na lang, naging 6, tapos naging 12 eh. Wala sinungaling to. Mga kababayan, nabasa ko po yung IPIRA law. Ang nakalagay po sa IPIRA law, murang kuryente. Walang nakalagay po doon na bawal ang VAT. Alam mo, sabi ni Caro Dante, original, walang bat yan. Tanga. Bobo. Ano ka? Abogado ka ba? Isa ka lang kupal na vlogger na mukhang pere na singitim ng kaldero na hindi hinuhugasan ng 3 years Napangako na 20 pesos sa bigas Ano yon, mas magaling ka kay Caro Dante? Magaling ka kay Caro Dante. Abogado ito sa Harvard pa nagtapos. Tapos baka ganyan ka, akala mo matalino ka? Ay nako mga kababayan. Kayo nang humusga sa vlogger na ito. Talagang kung kabastusan lang mala Epipanyo Labrador ito. Kakosa niya ito si Epipanyo Labrador Aling Marie, Kent Garcia. Sino pa? Ang dami mga kababayan. Binabangga nila ang kapatiran dahil kay Caro Dante. Binabastos nila itong Caro Dante. Ang dami nilang mga sinasabi mga kababayan tungkol sa Iglesia ni Cristo na hindi makatwiran. Kaya mahal ko mga kababayan, sana po napakinggan nyo po ang ating bahagi. Binigyan lang natin ng leksyon itong vlogger na ito na kupal. Matagal lang kupal ito. Hanggang ngayon kupal pa rin mga kababayan. Salamat po sa inyo. Gustong sumikat na mga ito. Gaya ni Epipanyo Labrador. Diba mga kababayan? Anong masasabi nyo mga kapatid? Diba? Tapos, gaganyang-ganyang ka? Kakaupo pa lang? Ni Caro Dante? Nag-iiyak ka na? Tas ang yabang-yabang mo pa? Nasasabihin mo, ano kaya gawin mo na lang na ilibre mo na lang ang Iglesia ni Cristo sa kuryente? Sila na lang. Aba, ang bastos naman ng bunganga mo, bro. Brad! Ano, kukupal ka ba? Ano akala mo sa amin? Sa amin, okay lang Kahit na kayo na lang 'Di ba? Pero sabi ni Caro Dante, lahat ng mga kumukonsumo ng 2,000 pababa ng kuryente, gagawa ng batas ito. Hindi ka makaintindi, no? Hindi ka rin makaintindi, ano? Pero pag nagawa ito, matutuwa yung mga kasama mo. Matutuwa ka. Pati yung 12% na VAT. Although meron ang gumawa nun, pero sa pamamagitan ni Caro Dante, matutuloy ito. Diba mga kababayan? Kayo na pong humusga dito mga kababayan. Ano bang masasabi nyo sa vlogger na ito? Diba? Napakakupal nito. Walang singkupal. Talagang ginagatasan si Caro Dante. Dahil wala nang makontent. Gusto niya nang kumita na naman. Ngayon kasi mga kababayan, yung mga sinusuportahan nila, lagapak na. Natalo. Sasabihin niya, mga bobo ang mga Pilipino na bumoto kay Caro Dante. Ikaw lang yung bobo. Isa ako sa mga bumoto kay Caro Dante. Sasabihin mong bobo ako? Binoto ko yan Ibig sabihin yung 15 million, papayag na sasabihin mong bobo sila? Sino ka?
nakupal ka. Sino kang kupal kang sing-itim ng kaldero ang pagmumukha mo? Oh, masakit ba? Tanggapin mo ito, kupal. Kaya mga kababayan, yan lamang ang aking bahagi. Maraming salamat sa inyong lahat, sa mga solid na ka-wonders natin. Ako po, ang inyong idolo. Ako si The Wonders, ang pinakamalupit, pinakamaingay na komentarista sa balat ng YouTube. Mabuhay po. Salamat po.